posibleng ito na ang maging turning point ng buong serye. Matapos kunin ng Barangay Ginebra ang napaka-importanteng Game 3 kontra Rain or Shine sa final score na 103-98, hawak na ngayon ng Ginkings ang crucial 2-1 series lead sa kanilang best-of-7 semifinals matchup. At honestly, dito mo na talaga makikita kung gaano ka-dangerous ang Ginebra kapag nagsisimula silang makuha yung momentum sa isang playoff series. Kasi kahit ilang beses nagtangkang bumalik ng Rain or Shine sa laro, naging kalmado pa rin ang Ginebra sa crucial moments, lalo na sa fourth quarter. At ngayon, sobrang laki na ng pressure papasok sa napaka-importanteng Game 4. Kaya sa video na ito, recap muna natin ng mabilis kung paano nakuha ng Game 3, sino yung mga naging key players ng laban, bakit nahirapan mag-close ang Rain or Shine, at ano ngayon ang mga dapat talagang abangan sa posibleng pinaka-crucial na Game 4 ng serye. Sa kabuuan ng Game 3, talagang ramdam mo agad yung playoff intensity mula umpisa hanggang dulo. Hindi naging madali para sa Ginebra yung panalo dahil ilang beses ding nagkaroon ng momentum ang Rain or Shine, lalo na sa second half. Actually, may mga pagkakataon pa nga na parang kontrolado na ng PAR-OS yung pacing ng laro dahil sa kanilang energy at aggressiveness sa transition. Pero dito mo nakita yung experience advantage ng Ginebra. Habang papalapit yung crunch time, mas naging composed sila offensively habang nakakuha rin sila ng crucial defensive stops. At sa huli, na-preserve ng Ginebra yung kanilang lamang para tuluyang makuha ang 103-98 victory at ang napaka-importanting 2-1 lead sa serye. Sa tingin ko, isa sa biggest reasons kung bakit unti-unting kumukuha ng momentum ang Ginebra sa serye ay yung composure nila sa big moments. Kasi mapapansin mo, kahit nagraran ang Rain or Shine, hindi agad nagpapanik ang Ginebra. Parang alam nila kung kailan sila dapat bumagal, kailan dapat i-control yung tempo, at kung sino yung aasahan nila sa crucial possessions. At syempre, malaking factor pa rin dito yung leadership at experience ng kanilang veterans. Pagdating kasi sa close games, sobrang importante ng decision-making at composure, at yun mismo yung medyo lamang ngayon ng Ginebra kontra ROS. Para naman sa Rain or Shine, honestly, hindi naman sila totally outplayed sa Game 3. Actually, maraming stretches sa laro na sila pa nga yung mas aggressive at mas energetic. Pero isa sa pinakamalaking problema nila ngayon ay consistency sa closing moments. Kasi habang papalapit yung fourth quarter, medyo nagiging inconsistent yung execution nila offensively. May ilang possessions na nagiging pilit yung tira habang nagkakaroon din sila ng crucial defensive breakdowns. At sa playoffs, sobrang hirap manalo kapag nagbibigay ka ng extra opportunities sa isang veteran team tulad ng Ginebra. At ngayon, dito na talaga magiging sobrang interesting ang serye. Kasi possible na maging pinakamahalagang laro ito para sa parehong teams. Para sa Ginebra, sobrang laki ng opportunity nila dito. Kapag nakuha nila ang Game 4, mapupunta sila sa commanding 3-1 series lead at sobrang lapit na nila sa finals. It just needs one win away pag nagkataon. At honestly, kapag nangyari yon, sobrang hirap ng habulin ng Rain or Shine yung momentum. Pero para naman sa ROS, ito na yung posibleng do or die mentality game nila kahit hindi pa elimination. Expected na mas magiging aggressive sila defensively habang possible ring taasan nila yung tempo para mapagod ang Ginebra veterans. Isa rin sa biggest things na dapat abangan dito ay kung sino yung mga role players na mag-step up. Kasi sa ganitong klaseng playoff games, minsan hindi talaga stars yung nagde-decide ng panalo. Minsan, isang unexpected breakout performance lang pwedeng tuluyang mag-shift ng momentum ng buong serye. At honestly, hindi rin malabong maging mas physical pa ang Game 4 dahil parehong teams alam kung gaano kaimportante ang laban na ito. Sa tingin ko, posibleng mas maging dikitan ta ang Game 4 kumpara sa Game 3. Posible na mas aggressive agad ang Rain or Shine sa opening quarter para subukang maagaw agad yung momentum.
Pero malaking tanong dito kung kakayanin nilang i-maintain yung composure nila sa crunch time. Kasi yun talaga yung naging lamang ng Hinebra nitong nakaraang laro. At kapag muling naging close game ito sa final minutes, parang mas lamang pa rin talaga ngayon yung experience at confidence ng Hinebra. Sa totoo lang mga idol, parang nagsisimula ng mag-shift yung momentum ng seryeng ito pabor sa Hinebra. Pero hindi pa rin dapat maliitin ang rain or shine dahil ilang adjustments lang talagang pwedeng biglang magbago ulit ang takbo ng series. At ngayon, sobrang laki na ng magiging epekto ng Game 4 dahil posible itong magdikta kung sino talaga ang magkakaroon ng kontrol papunta sa finals. Pero kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakatabla pa ang rain or shine sa serye? O tuloy-tuloy na bang kukunin ng Hinebra ang momentum papunta sa 3-1 lead? Comment nyo lang sa baba.